Yo, what up, mga ka-Torrents? Ito na naman tayo, magpapaliwanag tayo about sa tarantula na naman. Walang iba kundi tarantula na naman. Puro tarantula na lang sa buhay no? Walang inatupag kundi tarantula. Iba nagagalit si misis nyo? Ha? Today tatalakayin natin kung ano ba ang tarantula na nararapat sa'yo. Ano ba ang mga tarantula na nararapat mong alagaan base sa time na kaya mo lang ibigay para sa kanila sa pag-aalaga. Okay? So, kunyari, beginner ka, newbie ka, na-research mo na lahat. Na-research mo na. Yung mga care sheet, yan, bibilin mong alaga mo, bibilin mong tarantula, na-research mo na yung care sheet. Pero itong ipapaliwanag ko sa inyo ngayon, di ko alam kung meron sa Google, pero tingin ko wala eh. By experience lang to. Excited na ba kayo? Okay. Subscribe muna kayo. Okay na? O sige, start na tayo. So, ang tanong dyan, ano ba yung mga gusto mong alagaan o yung mga basic na tarantula na pwede sa'yo or kayang-kaya ng time mo? So mag-start tayo sa, kunyari ikaw yung tipo na taong busy, overwork, may mga business trips, mga gimmick, mga maraming reunions, o kaya meron kang 3 kabit, marami kang naanakan, legend. Ito yung mga tarantula na bagay sa'yo dahil kukunti lang yung pwede mong mailaan na oras sa kanila. Okay? Start tayo sa New World. Yan. Kung meron kang konting time lang, masisingit mo lang sila. Diba? Gusto mo mag-alaga pero konti lang yung time mo eh. Pero may time ka na araw, kaya may schedule ka na, may free time ka. Pero busy ka pa rin. Kumbaga, konti lang malalaan mo sa kanilang oras sa araw na, let's say, rest day mo. Diba? O kaya gusto mo magpahinga sa rest day mo, ayaw masyadong magpapagod. Bagay sa'yo ang New World. Bakit? Eto, na-search mo na yung care sheet ngayon, bibili ka na. Pero ang dapat mong malaman, kung kailangan ba nila masyado ng monitoring. Yung monitoring yung palagi mong i-check, kailangan lagi mong iniisip, lagi mo silang iisipin o hindi, lagi mo silang bubuksan, lagi mong pakakainin, every week kailangan may schedule ng pagkain. Yan, monitoring tawag nun. O kaya every 3 days kailangan schedule ng pagkain or misting, diba? So ang New World natin, yan ang the best para sa mga busy, overwork na keepers natin dyan, na magbabalak pa lang or magdadagdag pa ng mga tarantula. New World ang the best. Ito yung classification ng New World na mismo lang di mo makikita sa Google, alam ko eh. By experience ko lang din to. So ang New World natin mostly mga Brachypelmas, Grammostola, Aponopelma,
Yan, yung mga merong yan, yung balahibo, yung urticating hair sa abdomen. Yan yung mga new word natin. Yun. So, nung papasok ko sa hobby, busy ka, wala kang time, gusto mo lang isingit, mag-aalangan ka mag-alaga. Ito, mga bagay sa'yo, mga new word. Ang Brachypelma redni, Mexican parleg, Brachypelma albopilosum. Yan. Grammostola rosea. Meron pa yung Grammostola pulchripes. Yan yung mga bagay sa'yo. Bakit? Kasi hindi less monitoring sila eh. Kahit 2 weeks or 3 weeks or 1 month, walang kain, walang tubig. As long as na bago mo sila iwan ng matagal, kailangan mabomba mo sila ng pagkain tsaka ng water dish. Ay hindi, kahit hindi na water dish, o kaya mag-iwan ka na lang bago ka umalis, bago mo sila iwan, mag-iwan ka ng punong water dish. Tama, mag-iwan ka lang ng punong water dish. Yun. Kasi ano bang ang new world mostly? Karamihan sa new world natin, kung napapansin nyo, ang tagal ng digestive nila. Ang tagal nila mag-digest ng pagkain. Minsan magugulat ka, di mo napakain ng 1 week, ang laki pa rin ng abdomen, di ba? Yun yung parang built for survival talaga sila. Lalo na yung mga redni, Mexican parleg, yan. Ang tatagal mamayat niyan. Yun. Sobrang tagal nilang pumayat. So kahit iwan mo na, kunyari may business trip ka, pupuntahan mo yung kabit mo. Sa isang linggo, pupuntahan mo yung pangalawang kabit mo. Sa isang linggo, pupuntahan mo yung pangatlong kabit mo. Eh, ang lalayo nun. May Baguio, may Cotabato, merong Tawi-Tawi. Diba? Paano ako magkakaroon ng time, diba? O, bibigyan mga dyan, babaero dyan. Ayan na. Bibigyan ko na kayo ng tips, ha. Subscribe nyo naman. Baka naman. Yun. Ang tagal nila mamayat. Tsaka ma-dehydrate. Kahit tuyong-tuyo na yung lupa, napansin ko yan eh. 2 weeks na wala ako sa bahay. Summer din nun. Tuyong-tuyo na yung lupa nung pumunta ako. Pero may matitirang konting-konting water dish. Wala. Hindi sila di mo lang sila umaray. Wala man lang reaksyon, ganun pa rin. Napaka masiglahin pa rin. Naka-petrack pa rin, naka-steady pa rin. Nagpapagpag pa nga eh. Papagpag pa ng urticating hairs eh. Diba? Which is mas maganda yun talaga kung busy ka, diba? Mas pabor sa'yo yun. Kasi less mo silang monitor eh. Diba? Tsaka less stressful sa'yo. Hindi ka nag-iisip ng uy, saan na kaya yung tarantula ko? Dehydrate na kaya? Bad molt na kaya? Baka ang payat na ng abdomen nun ah. Diba? Less stressful sa'yo, less stressful din sa kanila. Kasi hindi mo sila pinapakailaman masyado eh. So yung abdomen, hindi masyadong nalalagas, napapanot yung urticating hairs. Ang ganda tignan, diba? So, yan ang bagay sa'yo, ang new world. Kahit na 1 taon silang hindi kumain, meron ako na experience 9 months na Mexican parleg, walang kain, tubig lang. Di siya kumakain, nag-off feeding talaga siya. Ayun, isa pa, sila, tawag dito, pag nag-off feeding sila, napakatagal. Lalo na ang redni, ang tagal nila mag-off feeding. Mostly mga males na experience ko yan eh. 9 months na walang kain. Sa Mexican parleg ko yun ah. Ang konti lang ng niliit ng abdomen niya, siguro mga 40% lang yung niliit ng abdomen. Tapos yun, nagmult.
Hindi talaga siya nagkakakain kahit anong lagay mo, super worms. Alam ko sa marami na sa inyo naka-experience niya na within a month or within a month, sobrang within a month or more, ang tagal kumain, tagal mag off feeding kahit anong i-offer mong feeders, superworm, crickets, dubia, lats, hindi ko nakain. Merong ganong tarantula talaga, nag off feeding talaga sila. So yun yung mga nababagay sa inyong mga busy, overwork, ayan, maraming gimmicks, yan yung mga bagay sa inyo. New word kayo. Pwede rin kayong ito, Aponopelma, ayan, P. metallica, mga Indian na tarantula. Okay din yan. Kasi bakit? Na-experience ko rin yan na kahit dry yung lupa nila, matagal din sila ma-dehydrate. As long as may water dish sila, at saka napakain mo, nabomba mo yung abdomen nila, napalaki mo. Matagal din, matibay itong mga Poecilotheria kung busy ka. Kung hindi mo na monitor, matibay yan. Okay yan. Okay ang Poecilotheria. Mga P. metallica, pinakamatibay para sa akin na Poecilotheria is P. regalis. Number 1 yan. Pag adult, ang tagal. Kahit walang sobrang late ng abdomen, buhay na buhay pa. Na-experience ko yan sa matured male na regalis. Parang wala nang, hindi na siya kumakain, nag-off feeding na eh. Pero sigla pa. Sobrang payat ng abdomen, parang balat na lang. Yan. Basta kailangan lang lagi silang may water dish. Yan, nakikita nyo sa picture, may water dish yan. Pero di na kasama yung humidifier na yan, yung tawag dyan, yung nagre-read ng humidity. Water dish lang, okay na yan. Basta yan yung mga kailangan ng lahat ng tarantula naman kailangan yan. Make sure lang na yung water dish nyo, kung malaki man, maglagay kayo ng like matatapakan nya na mga something na mga bato, jolen na matatapakan niya para hindi siya kakasya sa buong water dish kung malaki, di ba? Para pag nag-molt, hindi siya wet mold kasi may mga tarantulang ganun eh. Wet molting eh dahil sa water dish. Okay. Next tayo yung maraming time naman. Doon tayo sa maraming free time, yung mga ang tawag dyan, yung marami kayong free time, sa bahay lang kayo, ML, Facebook, mga kain hilata, diba? Marami kayong free time. Yan, yung gustong-gusto nyo yung kinakalikot nyo yung tarantula, wala kayong magawa, tamang kalikot, bumatak ng 300, tamang kalikot, nag-charge ng nagkalibrate yung mga panga. Yan, mga calibrators natin dyan, ingat kayo dyan, baka nasa watchlist na kayo. Ayun, mga tamang kalikot, tamang pakain. Yan, ito yung mga nararapat na alagaan nyo. Okay, mga nararapat na alagaan nyo, yung mga old world mo, yun, old world mostly. Ayan, gaya nitong mga baboons natin, bagay na bagay sa inyo yan. Bakit? Marami kayong time eh, gusto nyo magkalikot, gusto nyo mag-misting, gusto nyo magpakain. So palagi nyo silang namomonitor, diba? Lagi nyo silang mamomonitor, mamimisting mo, diba?
So yan, kaya nyong palakihin yan. Kaya nyong magpalaki niyan. Although itong babon naman, pwede rin sa mga medyo busy. Pero kailangan kasi, weekly sila napapakain. Bakit? Kasi kung ikukumpara natin sa mga brachy, mga New World na terrestrial, ano sila, sobrang bilis mamayat ng abdomen nila. Let's say, kapapakain mo lang ng after 3 days, diba? Pag check mo, biglang impis na naman yung abdomen. Yun yung nangyayari. Pagka old world, so kailangan monitoring tayo. Tapos minsan, sobrang bilis din mag-dry ng ano nila, ng substrate nila. Kasi yung substrate nila, pinapaalsa nila eh. Nagbabaraw sila sa lupa. Ang nangyayari, ang daming butas ng substrate. Ngayon, yung butas na yun, pag binasa mo, mabilis lang yung substrate pala na yun, pag binasa mo, mabilis lang matuyo. Kasi maraming hangin sa loob eh. May napapasukang hangin eh. Yung pinaka-tunnel nila, napapasukan ng hangin. Kasi may butas. Diba? Pansinin nyo ngayon sa mga borrower yung tarantula. Kaya minsan pagka flooding mo, or nag-misting ka, ang bilis lang matuyo. 'Di ba? So, 'yun. Kailangan ito yung mga okay sa inyo kung busy, kung marami kayong free time. Old world okay sa inyo 'yan. Yan yung mga old world natin, itong cobalt blue. Yan, favorite ko rin 'yan. Itong ayan, cobalt blue tsaka orange baboon. Basta mga Asian old world tsaka yung mga African na old world, okay yan, marami kayong free time. Kung ano naman kayo, big time na kayo, tapos marami pa kayong free time, eh eto, Terra Posa Blandi, eto talaga kailangan ng monitoring. Tarantula mo, binili mo ng napakamahal, tapos di mo i-monitor, di ba? Ano ka, ano ba tawag sa'yo? Big time ka, diba? Bumili ka niyan. Yan, kailangan mo ng monitoring talaga niyan. Minsan kailangan pa ng hygrometer yan eh, yung nagre-read ng humidity, lalo na pag adult sila. Marami nagsasabi patayin to, pero para sa akin sobrang kailangan ng monitoring. Baga full monitoring nga kung kailangan. Kung araw-araw kaya mong i-check, mas okay. Kasi di mo masabi 1 week pwedeng ma-dehydrate. So pag busy ka, di ba? Nakita na dehydrate. Kailangan masalba mo agad 'yan. Hindi pa pwedeng di mo maisalba yan putya, magkano yan, di ba? Yan, pang big time ka na, dami mong free time, di ba? Yan ang okay na alaga sa'yo. Kaya lang, kailangan mo rin, marami kang big time ka rin sa time, di ba? Yan. Ito pa, mga arboreal natin. Ito rin yung mga arboreal na sobrang kailangan din ng monitoring. Kasi nga, kailangan balance yung humidity, good ventilation. Hindi na nga kailangan, ano nga sila eh, hindi na pala kailangan ng humidity eh. Pero kailangan pa rin ng substrate kahit konti. Hindi na nila kailangan ng humidity eh. Water dish nga lang, parang delikado maglagay eh. Kasi lalo na kung water dish mo sa baba, sa pinaka substrate, wag mong gaganunin yung, kailangan idikit mo yung sa taas niya. Halos magkatabi sila ng bahay nila. Di ba nagbabahay sila sa taas ng enclosure? Kasi nga, tree spider sila eh. Sa puno sila naglalagi eh. Diba? Minsan kapag di mo nilagyan drip food, diba nasa taas sila, sobrang masapot yung pinakataas. Doon sila gumagawa yung sapot or yung webbings nila, ginagawa nilang tunnel. Yun yung pinakabahay nila, diba? So ngayon, pag nag-misting ka or nag-flooding ka, tapos ang kapal ng substrate mo, dun sila na mamatay. Bakit? Naluluto. Kaya madalas na ang kinamamatay nitong mga abiks natin is yung minsan lang yung death curl eh.
madalas bad malt, tsaka ano yung parang lupaypay, naka-stretch pa rin siya. Yun naman yung cause nun, alam ko yung parang nalunod sa humidity or naluto. Tapos yung bad malt naman, yun pagka sobrang dry na ng environment niya sa loob ng enclosure, baga walang humidity walang tumutulong sa kanya maglabas sa exoskeleton So ang nangyayari, hindi makalabas kasi walang humidity walang init So ang nangyayari, ayun, stock malt, bad malt. Kung may mga nakapag-alaga na sa inyo ng ganto na stock malt, yun, alam nyo na, huwag nyo nang ulitin yun. Next na mag-aalaga kayo, talaga kailangan full monitoring nyo na, kasi sayang. Yan, isa pa rin to, yung Erminia or Sun Tiger. Yan, ganun din, parehas sila ng care sheet ng Abic. Basta lahat yan, Salmopeus, Abix, Abicularia sp, yan, same lang yan. Yung Singapore Blue para siyang baboons na arboreal din yun, mga old word siya, diba? So ganun din yung sa kanya, mabilis din sila ma-dehydrate, sobrang bilis, sayang. At isa pa, pag mag-aalaga ka ng mga ganito, galingan mo naman sa sa pag-iwas sa mga langgam. Sobrang galingan mo, kasi baka umiyak ka pagkalanggam na kumain dyan. Sayang, di ba? Iyak ka talaga niyan. Ang sakit niyan. Naramdaman ko na ilang beses. Kahit sinong expert na-attack pa rin di ba? So kailangan matuto ka na rin. Iwasan mo yung langgam, number 1 kalaban yan. May langgam sa bahay nyo, naku, magdeklara ka na ng digmaan. O kaya magbarikada ka na. So yun lang, sana guys may natutunan kayo. Kung wala, okay lang, murahin nyo ako sa comment. Sige lang, bring it on. Okay, so stay safe. Sana bumalik na yung normal na mundo natin para mapagliw-aliw na tayo. Alright, kita kits next vlog. Boboy.